Magandang araw mga boss. Ito yung aming ginagawa ngayon, Aerox na version 2. So ito din nila siya, hindi siya umaandar. Ito yung aming nakitang problema. Sunog itong sa kanyang error 12. So ayan. So yan yung madalas na problema pagka di-display naman niya sa panel niyo minsan error 12 tapos hindi siya mag-start, walang redondo. So yan po yung problema ang kadalasan. NMAX, Aerox, ganito po, mga version 2. Yan po, ganyan po yung problema niya. So ang madalas dito nangyayari, minsan pumarada ka lang tapos kung aalis ka, ayaw na mag-start, wala siyang redondo. Ito po yan. So ang gagawin po natin dito, lalagyan po namin siya ng AdPro. So ang gagawin lang dito para hindi kayo malito, isang putol, isang kabit, para magkakaiba po kasi yung wire na magkatapat sa socket nya. O kaya pwede nyo picturean para matandaan po ninyo yung magkatapat na wire. So ito po yung ginagawa na para pwede nyo siyang di pa ganito na kaagad para hindi nyo na maranasan pa yung error 12. O kaya pagka medyo lumalabas kasi ito mga 20k ganon, so siguro mga 15k pa lang ipa-ganito nyo na, pa-AdPro nyo na para hindi nyo na ito maranasan. So yan, kung sakasakali po mangyari sa inyo to tapos walang mga magre-repair, minsan yan pagka nagalaw nyo lang o kaya alug-alugin nyo lang yung socket, pwedeng maka-start pa yan hanggang sa makakauwi pa kayo o kaya madadala nyo pa sa mga shop. Pero ito kasi medyo malala na yun, saan alam nung customer yung gagawin. So ayan, nulak na lang dito sa shop. Ilang araw na rin daw yan na hindi umaandar. So ayan, tapos lalagyan lang siya ng shrinkable tube, yung iniinitan, pinaka cover nya. So ayan, gaya nya nakatapos na siya nung magkadugtong, ito tornilyo na yan. So sa ganyang paraan hindi po kayo malilito na sure kayo na sila yung magkatapat. So ito madali lang naman po ito. Yung ganitong mga trouble, kaya nyo mag DIY ng ganito kung meron kayong AdPro. Bali dalawa itong ganitong issue Minsan naman yung mga namamatay na ganun din, error 12 din yun Yung sa CKP sensor naman po yun. Ang nangyayari doon, yung bigla-biglang namamatay. Pero ang kaibahan niya dito, pag namatay naman doon, makakapag-start ka. I-start ka ulit. Tapos pag namatay na naman, makakapag-start ka. Pero pag dito po sa error 12 na sa AdPro, pag namatay siya, namatayan ka, kadalasan hindi po nag-i-start. Walang redondo. Minsan kailangan pong mapahinga bago siya mag-start ulit. So minsan nagagawa namin yung ganito, AdPro, tapos magbabalik yung customer, sabi niya namamatay pa rin. Yun na po yung time na papalitan naman namin siya ng CKP sensor. So hindi siya sabay. Depende po kasi sa complaint ng customer Minsan dito lang madalas yun sa sa may AdPro. So ayan, pagkatapos nito idadiagnose ulit natin siya para ma-reset na rin yung niya, fault code. So dito sa Aerox version 2, dito lang siya sa gilid, saka sa NMAX V2. Sa mga Aerox na version 1, sa ilalim kasi ng compartment yun, magtatanggal pa kayo ng box. Yung box niya, tatanggalin nyo siya. So ayan, nakakadalawa na siya, isa na lang. Kung mapapansin nyo kasi talaga magkaiba yung niya Dito lang ganyan yung ginawa ni Yamaha, magkaiba yung kulay papunta sa kabila. Yung pangkaraniwan po kasi sa mga motor kung ano yung kulay dito sa kabilang socket, ganun din sa kabilang socket. So, sa Yamaha magkaiba siya ng kulay, kaya kailangan matandaan nyo o kaya mapicturean nyo siya. So ito, na dugtong na natin yung tatlong wire. So okay na, testingin na natin to kung under na siya.
So ito ilang attempt na, ayaw niyang umandar, pero rumiredondo na siya, which is good na yung ginawa natin kasi meron na siyang redondo. Kanina kasi nung dinala siya, wala pa siyang redondo. So ito, ayaw niya talagang umistart. So dito check namin yung spark plug kasi minsan troubleshoot ng mga ano, di ba, ayaw umandar. Binubuksan nila yung spark plug. So titingnan natin kung ano yung itsura ng spark plug. So ito na, tanggal na yung spark plug niya. So ito yung spark plug niya, nakadikit siya. Siguro na ano nila, ayaw umandar, sinubukan dikit-dikit yung spark plug. Ayan siya, which is hindi po yan maganda. Ginagawa po yan dati sa mga di-contact point na motor pero sa mga ganitong FI po o kaya sa mga DCDA na, hindi po dapat dinidikit yung spark plug. So ito, pinalitan na natin ng ibang spark plug para matesting siya. So chinek din po kasi namin, may kuryente naman siya kanina kaya tinanggal itong spark plug cap. So ayan, ay kapit na siya. Testing ulit. Yun, one click. So yun lang mga boss. Ginalaw talaga nila rin yung spark plug na idikit nila. Pero ang problema talaga dun sa error 12, wala naman kasi siyang redondo kanina din. So ayan, maandar na siya ngayon. So wag niyo pong gagayahin yung ganyan, yung dinidikit yung spark plug, mali po yan. So ito po yung mga naging problema natin, yung socket na susunog sa error 12. So ayan po, sunog na sunog siya. Yan po yung kaya nawawala ng contact, kaya hindi siya makapag-start o makapag-redondo. So yung mga ganitong motor po kasi, yung stator na po ang wala silang starter motor, yung stator na po yung magpapaikot ng makina. So yan, okay na siya, umaandar na. So next natin, ito naman yung i-diagnose natin o buburahin natin yung yung mga history niya, i-reset yung kanyang ECU. Tapos check na rin natin kung tama yung mga minor niya, lahat. So para bago makuha ni customer, okay na yung motor, condition na siya. So sa mga nagtatanong po ng shop namin, Camarin, Caloocan North po. May branch din po kami sa Diparo, bali Caloocan North pa rin po yun. Lalagay ko na lang po sa description yung mga address ng mga shop namin. Maganda lang yan, nangalay lang. Sakto yung meter. So ito po, inaayos na lang yung wire niya at all goods na po ito. Binabalutan na lang ng mga electrical tape para maging maayos po yung pagkakabalik ng wire natin. So yan po, hanggang dito na lang po itong aking video. Maraming salamat po sa inyong panonood.